mayroong mga padre de pamilya. Ang tawag lang padre de pamilya. Pero hindi totoong padre de pamilya. Mga irresponsable. Ang pangunang paraan ng pagpapadre de pamilya, dapat matuto ka ng aral ng Diyos. Unang-una yun kasi ang sabi doon sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa pag-aalaga sa anak, ang sabi sa mga ama, tuturuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang unang dapat makaalam ng aral ng Panginoon. Paano mong ituturo sa anak mo yung hindi mo mismo alam? Kaya ngayon, mayroong mga padre de pamilya. Ang tawag lang padre de pamilya. Pero hindi totoong padre de pamilya. Mga irresponsable. Kaya ang ating henerasyon, pasama ng pasama Itong henerasyon na ito, napakabulok na. Mga anak nakalulong sa drugs, mga magulang nakadrugs din. Yung anak, busy-busy sa iPad. Yung magulang busy-busy naman sa virtual games. Walang panahon para ituro sa anak ang aral ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong anak. Huwag kang sigaw ng sigaw, tadyak ng tadyak. Babatuin mo anak mo, tatadyakan mo, papaluin mo. Huwag ganon. Turuan niyo sila ng aral at saway ng Panginoon. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Bata pa lang mag-uumpisa ka na magturo. Ang punto ko, para ka maging talagang padre de pamilya, ikaw ang unang-unang dapat makaalam ng aral at saway ng Diyos. Yung mga instructions from the Lord, dapat alam mo. Marami ngayong padre de pamilya, walang alam sa aral ni Kristo Kasi hindi naman tinuruan ng mga pare, hindi tinuruan ng mga pastor. Ang itinuro, ikapo, para yumaman yung pastor. Pero yung aral ng Diyos, hindi tinuturo, hindi hinihimay, hindi dinidetalye. Miski sa pakikisama sa asawa, dapat alam mo rin Unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, you will dwell with your wife according to the faith, according to righteousness, ayon sa pagkakilala sa Panginoon. Ang ipapakisama mo sa asawa mo, yung paraan ng Diyos, kung paano mo siya tatratuhin, kung paano mo siya mamahalin, kung paano mo siya igagalang. Umpisahan natin uli, kapatid na Daniel. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Aalalayan mo ang asawa mo, hindi mo tatadyakan, hindi mo sasampalin, hindi mo sasaktan ng damdamin, hindi ka magiging mapait sa iyong asawa kasi batas yun Basahin natin sa Kolosas 3:19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Pero lalaki mapait sa babae. Kung magsalita, parang ang kausap niya, kaaway niya. Parang ang kausap niya alila niya o alipin niya. Ang babae, binibigyan ng pagpapataan. Pakundanganan ninyo ang asawa niyo, parang marupok na sisidlan. Ang ibig sabihin ng weaker vessel. Halimbawa, iinom ka sa plastic na baso. Kahit ibalibag mo, okay lang Pero pag ang iinuman mo, yung basong babasagin, dinadahan-dahan mo ang paghawak. Dinadahan-dahan mo rin ang paglalapag. Hindi kahit balibag, mababasag yan. Ganon ang babae. Parang marupok na sisidlan. Kaya mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagdadala ng anak at ng pamilya, kailangan alam mo yung aral ng Diyos.
Basahin natin ang 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Dapat pala ang isang tao kinakandili niya yung kanyang sariling sambahayan, yung sariling kanya. All that is within his domain. Yung mga irresponsable, nagpadre di pamilya, walang makain ng pamilya. Andun siya sa barkada, lasingan, sa sugal, sa bisyo. Yan hindi dapat ikinukonsider padre di pamilya yung mga yan eh. Walang karapatang magpamilya yung mga ganun, mga irresponsable. Pag hindi ka nagkakandili sa iyong sariling sambahayan, ay tumanggi ka sa pananampalataya, you have refused the faith. And you are worse, mas masama ka pa kaysa sa hindi sumasampalataya. Paano ang tamang paraan ng pagpapadre di pamilya? Mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagpapalaki ng anak at sa pagdadala ng pamilya, dapat matutunan mo muna ang aral ng Diyos.